Posible nga kaya na itong si Jeron Teng ay susunod dito kay Terence Romeo at Vic Manuel na dadalhin sa Terra Firma Jeep. Mukhang iyan ngayon daw ang pinaplano nitong San Miguel Beer plus itong si Simon Enciso ay dadalhin na rin dyan sa Terra Firma para makuha itong si K. Mark Carino. Mukhang iyan daw ngayon ang plano ng San Miguel Beer para maayos na at ma-resolve na yung problema nila dito sa power forward at center. Nakita natin kasi may pagkukulang pa ang San Miguel dahil dito sa pagkatalo nila sa Eastern. Doon sa EASL tournament hanggang ngayon San Miguel pa lamang ang koponan na walang panalo. Kung sakasakali daw na makuha ng San Miguel Beer itong si K. Mark Carino, baka doon ang maging sitwasyon dito sa San Miguel ayon doon sa mga nasa kampo nila. Ang gawing center na itong si Carino at itong si Fajardo syempre at itong si Tautuwa gagawin na nilang power forward kasama itong si Andreas Cahilig. At ito sa small forward, syempre, doon na sa natural position itong si Trollano at itong si Marcio Lassiter. Baka daw ganyan ang maging resulta nitong lineup ng San Miguel. Posible rin na baka si Brondial ang gawin nilang power forward at itong si Cahilig gawing small forward. Depende sa magiging sitwasyon. So parang ganyan ngayon ang magiging takbo nitong San Miguel Beer. Itong si Jeronte, kung mapapansin ninyo, halos hindi na naglalaro dito sa San Miguel Beer. At isa yan usually sa senyales na matitrade na ang player. Of course, sasabihin ng management may injury yan. Pero alam naman natin, ganyan talaga ang sitwasyon kapag ang player matitrade. Usually sasabihin mayroong injury. Para ito ay sabihin na natin iniiwasan nila na ma-injure yung player dahil nga iti-trade nila. So kung hindi man dito sa Terra Firma, baka sa Northport ma-trade itong si Jeron Teng para dito kay William Navarro. Ang maliwanag dito, itong si Tenga si Enciso. Yan ang susunod na ite-trade ng San Miguel Beer. Matutuloy na nga ba yung pagpasok sa PBA ng mga bagong koponan dito? O baka pahaharangin pa rin ng SMC yan? Ang balita kasi mukhang interesado daw talaga itong mga Families Brand Sardines na pumasok sa liga plus itong Strong Group Athletics. Pati nga, sabi nga nung report ni Snow Badwa, itong Star Horse Shipping. So ibig sabihin at least 3 koponan ang may interest na sumali dito sa PBA. Ang nagiging problema lang o hadlang kasi dito ay ang gusto kasi nitong mga kumpanya na nabanggit ay bumili ng prangkisa. For example, bibili nila Northport, Blackwater, tsaka Terra Firma. Yun ang gusto nilang gawin. Kasi mas madaling magtayo ng koponan kung ikaw ay bibili ng prangkisa dahil meron na yung mga draft picks at meron na yung mga players. Ang gusto kasi ng PBA ay magtayo sila ng sariling koponan. Ang gusto nila magdagdag ng mga team sa liga. Pero syempre yung mga kumpanya ayaw yun dahil mas mahirap magtayo ng sarili mong team dahil syempre kukuha ka ng mga players doon sa dispersal draft. At sa dispersal draft, ang ititira lang syempre ng mga teams ngayon sa PBA ay yung mga reserva nila, yung mga hindi nila ginagamit. Kaya yan ngayon ang magiging problema dito sa pagsali ng mga koponan sa liga. Actually, kung hindi yan naging issue, madali naman dahil walang kakompetensya na produkto itong Strong Group, itong Families Brand Sardines, plus of course, itong Star Horse Shipping. So, iyan lang nagiging problema ngayon kung sila ba'y magtatayo ng sariling team o kung sila ay bibili ng isang existing na franchise. So, iyan ang medyo nagiging sabihin na nating hadlang kung ba't hindi sila nakakasali. Plus, itong SMC daw ayaw bitawan itong Terra Firma. Kaya iyan ang problema nila ngayon kung bakit hindi sila nagkakaroon ng tsansa na magkaroon ng mas magandang o mas maraming mga team sa liga. So, tingnan natin kung paano yung naayusin ng liga ngayon. Maraming fans ngayon ang nagtatanong ng Magnolia, bakit nga pa hindi ginagamit itong si Calvin Abueva? Ayon dito sa artikulo lumabas sa Spin PH, wala naman daw injury itong si Abueva. Pero ang nakapagtataka, bakit halos hindi siya naglalaro? Ba't talagang hindi siya naglalaro? At bakit siya binabangko kung wala namang injury? Ayon dito sa mga insiders, ang problema daw kasi ay ginagamit nila ito si Abueva bilang number 4 dahil wala daw karelyebo itong si Xavier Lucero dun sa spot na yon. Ang tanong naman ngayon, bakit daw hindi nilalagay na small forward itong si Abueva? Yan daw ang hindi raw nila maintindihan dahil sa ngayon, mukhang ang desisyon daw ng management, ng coaching staff, ang gamitin doon ay itong si Aris Dionisio at si Rom De La Rosa. So nawawala ng minuto si Calvin Abueva. Iyan ngayon ang tanong dito sa Magnolia Chicken Templados, kung ano ba talaga ang balak nilang gawin dito kay Calvin Abueva at hindi siya binibigyan ng minuto.
Ang sabi ng iba ay nawawala daw talaga sa rotation ni Coach Vic Tolero dahil hindi na raw nababagay doon sa mga plays niya. Well, obviously, kung ano man yung binabalak na rotation ni Coach Vic Tolero, hindi umuubra dahil sunod-sunod na ang talo ng Magnolia. Hindi kayo makatutulog kung gagamitin si Abueva. Pero hindi natin malaman kung ano magiging desisyon ng Magnolia dito at bakit siya binabangko. So, ang isang posibilidad na nakita natin dito ay baka itong si Abueva ite-trade na at kaya ayaw gamitin dahil umiiwas silang ma-injury ito. Ang tanong ay para kanino? Posible kaya na dito kay Arvin Tolentino ang maging kapalit? Dahil ang hinahanap daw ng Magnolia ngayon ay isang power forward o yung pwedeng maglaro sa ganyang posisyon na magagamit na kapalitan ni Xavier Lucero. So si Arvin Tolentino na nga kaya. Ang problema kasi ang ganda ng nilalaro ng Northport Batang Pier. So ang hirap i-justify na i-trade si Abueva dito sa Northport. Dahil syempre, paano ipapaliwanag ng Northport yan na ipamimigay mo yung top player ang ganda ng nilalaro ng team. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, ang balita natin ay merong injury pa rin itong si Isaac Go, Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Pero nadagdagan yan dahil ayon dito kay Coach Tim Cone ay day-to-day ngayon ang status nitong si Japet Aguilar at si Stephen Holt na nagkaroon din ng injury. Merong pulled groin muscle itong si Stephen Holt, itong si Japet Aguilar at itong si Stephen Holt ay merong knee injury. So yan ngayon ang gagawin ng Ginebra, pinagmamasdan sila kung ano ang magiging status. Unfortunately, medyo madali yung naging kalaban ng Ginebra last time, terra firma, so hindi nila masyadong ininda yung pagkawala nitong si Aguilar at si Stephen Holt. Pero sa ngayon, sinabi ni Coach Tim Cone, hopefully ay makare-recover ang dalawa. Pero as it is, day to day or baka week to week pa bago sila makabalik. At dito natin ine-emphasize kung bakit kinakailangan talaga ng Ginebra ng isa pang sentro. Dahil kapag nawala si Japet Aguilar, wag naman sana. Pero kung mawawala pa siya ng matagal at hindi pa makabalik ito si Isaac Go, magiging problema na yan dahil syempre hindi kakayanin ni Troy Rosario na siya lang mag-isa. Kaya iyan ngayon ang pag-aralan ngayon ng Barangay Ginebra kung kinakailangan nilang gumawa ng trade para kumuha ng isa pang backup center. Katulad ng madalas na nga nating nababanggit, itong si Japet Aguilar hindi na rin bumabata. At yan nga ang dahilan kung ba't nila kinuha si Isaac Go. Pero unfortunately, nagka-injury din itong si Isaac Go. Sinabi nga ni Coach Tim Cone na yung ma-injured nilang players, itong si Aguilar, si Go, si Jeremiah Gray, si Malonzo at si Holt, ay pwede na yung maging starting five dito sa PBA. Kaya medyo mabigat talaga itong hinaharap ng Ginebra pero confident si Coach Tim Cone na pahinga lamang ang kinakailangan para makabawi ang mga nasabing player. Ngayon, kapag nakabalik na ito sila Japet, yan pag-aaralan ng Ginebra kung pwede na silang gumawa ng trade para kumuha ng isang pang center dahil mahirap yung ganitong sitwasyon dahil syempre habang tumatanda player, hindi talaga naiwasan na magkaroon ng injury. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pati na rin si Dexter Domer, si Enju, at binabati din natin ang iba pa natin taga-subaybay katulad ni Anthony Alon, Katsakino Ducusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.